Hello, good day ma'am, sir. Bali may, ah, papakita lang ako sa inyo about dito sa mga hindi dapat gawin ng cashier natin. So sa POS natin, sample pa natin 'to 'no. So dito, 'yan. I-total ko lang kasi may nag-report na customer. So ito, ito-total ko lang na 1,980 yung ano, yung kanyang total ng payment. So sa POS natin, i-total ko na lang na 1,980. Yan, sample lang yan para total. Sa payment, anong nangyari po dito sa issue na 'to, ma'am, so ayan nagtaas 'to. Mali yung ano, yung computation dapat 20 lang 'to, naging 220. So ganito po yung nangyari sa cashier. So nagkaroon po ng, ang binigay ng customer is 2,000, ang nailagay niya is 200 lang. So siguro nagmamadali, na-enter niya, so 'yan, nagkaroon ng ganyan na issue. Then inano niya po ulit, nilagay ulit yung 2,000, then ito na po yung nangyari. Once na ma-enter na 'yan, so lalabas na yung porto dito, then ito po ma'am, 'to. Ayan po, 'di ba, tama. So ang nangyari po, mali po, dapat 20 lang 'to. So nagkamali ng amount tendered yung cashier. So kulang ng zero, siguro nakakamadali lang po 'yun. So ito po mapapansin natin, ang issue po dito ay ito, tama, nakuha po, ayan. So 2,000 yung nilagay, ta's 220, 1,980, may 4,200. Ayan. So mali po 'to. Ang gagawin niyo po dito 'pag may mga ganitong issue, so punta kayo sa, refund. Ire-refund niyo yung transaction. So kunin niyo po yung ID niya, sorry, OR 'to. So yung invoice number, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 na zero, then 12. So refund transaction, 1, 2, 3, 4, 5, 6, then 12. Reason niyo, so wrong punch na lang o wrong ano, basta lagay na lang natin dito. So void na lang, then double click 'tong one na ano, void natin 'yan, then babalikan sa, inventory, then sales natin, mabo-void po 'yan 'no. Then i-repunch niyo na lang sa tamang process. So sa mga gano'ng senaryo po, bawal talaga magkamali ng amount tendered yung cashier natin, ano po. So yun lang naman po ma'am, sir. Thank you so much po.